Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Ipinapabot po ng Apalit Christian Church ay kamusta. Salamat po sa pag-invite sa amin at glory to God. At ngayon pong araw na ito ay ang ating pong tatalakayin ay sa aklat ng Mateo 6, talatang 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nais ko rin po basahin sa English version ng King James, Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nawa ay pagpalain ito sa ating mga puso. Nais ko po munang manalangin. Panginoon, Ikaw po manguna, at nawa o Diyos ay tumimo ito sa aming mga puso at lalo ka namin makilala. Pagpalay mo yung anak na gagamitin at puspusin mo siya, Panginoon, ng banal mong espiritu at maging mga makikinig, O Diyos, i-ready mong lahat at anuman ang gawa ng diablo ay hindi namin siya pinapayagan, ay sinasansala namin siya ng iyong banal mong dugo. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po ay ang title po ng ating pag-aaralan ay Make Our Priorities Right with God. Alam po ninyo mga kapatid ang salitang expectation. Minsan nag-expect po tayo sa Diyos, agad-agad ibibigay yung panalangin natin, but without seeking first the kingdom of God. So, sa madaling salita, excited tayo doon sa blessing, pero hindi natin siya inuuna. Marami tayong inaabangan sa Diyos na pagpapala, pero ang katotohanan ay hindi naman natin siya pinaglilingkuran. Excited na excited tayo sa blessing, but without His righteousness. Wala tayong kabanalan sa ating buhay. Kaya ang sabi dito, yung expectation ay minsan may mga maling pananaw tayong mga mananampalataya. Kaya kapag hindi agad-agad sinagot ng Diyos yung panalangin natin, disappointed tayo. Malungkot tayo. Kaya minsan tatamarin ka na mag-devotion, tatamarin ka ng sumamba, tamad ka na sa gawain, pati sa Bible study, hindi ka na umaattend. Para ano pa? Hindi rin naman ako dinidinig ng Diyos. Yan po minsan nagiging maling kaisipan nating mga mananampalataya. Ulitin ko po, ang expectation minsan ay siya mismo ang nakakasakit sa ating damdamin. Sometimes our own expectations hurt us. At ito po'y totoo. Ikaw, at ikaw lang naman ang nag-i-expect noon. Minsan, yung expect natin sa Diyos ay hindi naman talaga kalooban ng Panginoon. Pero mismo sa atin ay kalooban lang natin siya. Kumbaga, nag-expect tayo ng malaki sa Diyos, pero totoo, expectation lang natin yon. Ulitin ko, expectation ng Diyos, babalik ta rin po natin. Nag-expect tayong pagpapalain ni Lord, pero limitado naman tayong naglilingkod sa Kanya. Limitado tayong naghahanap sa Kanyang kaharian at katwiran. Minsan, ang salitang Panginoon parang Pahinginoon. Na imbes na dapat Panginoon, naunay na siya, ang nakakalungkot ay ang salitang Panginoon ay Pahinginoon. Parang nagiging genie ang Diyos sa atin. Yung gusto nating sariling kalooban ang siyang masunod, and that is expectation ng ating sarili. Kaya ulitin ko po mga kapatid, sometimes our own expectation hurt us. Ang Diyos po ay nag-i-expect na unahin natin siya. Pero ang katotohanan, mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya ang salita pong expectation, kung ang Diyos paiiralin niya ang expectation niya para sa atin, alam po ninyo, nakakalungkot, mabibigo po tayong lahat. Alam po ninyo, ang Diyos, uulitin ko, ay nag-expect na unahin natin siya
yung seek ye first by the kingdom of God. Pero nakakalungkot at ang katotohanan, mas inuuna pa po natin ang ating sarili. Kaya ang Diyos ay nalulungkot. Expectation over reality, disappointment. Kaya ang Diyos nalulungkot na alam ng Diyos at expect ng Diyos na uunahin natin siya sa lahat ng bagay, kanyang kaharian, kanyang katwiran, pero mas inuuna pa po natin ang ating sarili. Kaya nakakalungkot, ang Diyos din po ay nalulungkot para sa atin. Ang tatalakayin po natin ngayon ay 3 bagay na maaaring maging encouragement po sa atin, nawa, at maging lalong sumigla ang ating buhay paglilingkod para sa Panginoon. Ang una pong ating pag-aaralan ay ang salitang prioritizing God. As long as we prioritize material truths over spiritual truths, we live in tyranny because we are living an illusion. Hanggat inuuna natin ang mga material na katotohanan laban sa mga katotohanan sa Diyos, kinokontrol tayo o inaalipin at nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Alam po ninyo mga kapatid, pag sinabing tyranny ay isang sitwasyon ng isang tao o bagay ay kinokontrol kung paano ka nabubuhay. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, anong bagay po ba ang umaalipin sa inyo o sa atin? Bakit hindi natin kayang unahin ang Diyos? At uulitin ko po minsan, ang salitang tyranny ay isang sitwasyon na ang isang tao o bagay ay kinokontrol kung paano ka nabubuhay. Ang ibig sabihin, inaalipin ka ng bagay na ito. Una, ito po ba ay pera? Pangalawa, ito po ba ay trabaho? Pangatlo, ito po ba ay gawaing bahay? O yung salitang paglalaba? Kadalasan po, minsan, ganyan ang mga nanay. Kung kailang Sunday, dun sila maglalaba para hindi maka-attend ng Sunday service. Na ang best dapat Sunday, i-ready mo yung sarili para magpasalamat sa Diyos, alalahanin siya, pero nakakalungkot, mas inuuna po nila ang paglalaba. Pangalawa, negosyo. Minsan, nagkakamali ng pananaw ang mga mananampalataya pagdating sa negosyo. Minsan, akala nila ang pera ang nagiging dahilan para matakpan ang kanilang pagkukulang sa Panginoon. Hindi ako atin ng Sunday kasi magbibigay naman ako ng aking tithes. Ayan po ang isang nagiging maling kaisipan ng isang mananampalataya. Tulad ng sinabi ko kanina, trabaho. Dati nagpe-pray tayo na magkaroon tayo ng trabaho, pero nung tayo po ay nagkaroon ng trabaho ay hindi na po tayo nakasamba. At nakakalungkot ay ang salitang katamaran. Nawa po mga kapatid ay hindi ito umiral sa atin. Illusion, an idea or belief is not true. Sa madaling salita, namumuhay ka sa isang kasinungalingan at dinadaya ka ni Satanas. Meron po tayo mga maling kaisipan, sinasabi nila, hindi totoo yan. Dapat kang magtrabaho para magkapera ka. Huwag kang sumamba pag araw ng Sunday, magtrabaho ka para magkapera ka. Ang tanong po, sino po bang nagutom sa atin nung nagkaroon ng pandemic? Alam po ninyo, sa katotohanan po ay nung pong pandemic, almost 1 year, ay marami pong ginamit ang Panginoon. Yung tipong mamimili ka kung ano pang uulamin mo, kung sardinas, corned beef, o payless. Yan po ang katotohanan ng Diyos ay tapat. At sabi niya, kapag inuna mo ako, ay pawang idaragdag ko ang iyong mga pangangailangan. Kaya alam po ninyo, tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi po tayo nagutom o ginutom ng Diyos. Sa madaling salita, nung pandemic, before pandemic, ang bigat ko po ay nasa 75 kilos. Nung natapos po ang pandemic, ako po ay nasa 79. Sa katotohanan po yan mga kapatid. Na yun po ay, hindi po yun nakakatawa, pero totoo po, na ibig sabihin, kapag inuna po talaga natin ang Panginoon,
ay idaragdag po niya ang ating mga pangangailangan. Prioritizing, sharpen your vision so you can focus on the most important things. Ang pag-priority ay patatalasin ang iyong paningin upang makapagtutuon ka sa pinakamahalagang bagay. Ang spiritual na bagay po ang dapat pagtuunan ng isang mananampalataya. Sabi po sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 1 to 3, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isiisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yan po ang katotohanan. Una, bilang pasasalamat sa kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Diyos, ay isaisip po natin yung mga bagay na kung saan kinaroroonan ng ating tagapagligtas. Pangalawa, masyado po nagbababad at nagpapakasaya ang tao sa mundo. Pero sa totoo lang, lilipas ang lahat ng bagay sa mundong ito. Minsan, hindi tayo nagiging aware at minsan tayo mga mananampalataya, nag-i-enjoy tayo sa mundo. Pero ang katotohanan, ang lahat po ng nasa mundo na ito ay lilipas din naman. Ang nakakalungkot na kahit ang mga Kristiyano ay masyadong ini-enjoy ang mundong ito. Kung ganyan ang gawa ng mananampalataya, ano ang ini-expect natin sa Diyos? Ulitin ko po, kung ganyan po ang laging nasa isip ng isang mananampalataya, na mas ini-enjoy ang mga bagay na material kesa mag-enjoy dun sa mga bagay na spiritual para sa Panginoon, ano po ang ini-expect natin sa Diyos? Ulitin ko po, ano po ang ini-expect natin sa Diyos? Nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, kailangan meron ng conviction ang Holy Spirit kung ano ang tama o mali ang ating ginagawa. Ulitin ko po, pangatlo, nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, kailangan meron ng conviction ang Holy Spirit kung ano ang tama o mali ang ating ginagawa. Mismo ang Holy Spirit ay nagko-convict po sa atin kung tama na po ba na magbabad tayo sa mundo o mali. Tama po ba na mas unahin natin ang Panginoon, i-prioritize natin siya, i-priority natin siya? Ito ang conviction ng Holy Spirit sa atin. Sabi doon sa Colossus chapter 3, verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao at patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya napaka-importante po sa ating mga mananampalataya na i-priority po natin ang Panginoon bago ang mga material na bagay. People who can focus, get things done. People who can prioritize, get the right things done. Yes, tama po yan. Ang mga taong may focus ay natatapos ang isang gawain. Pero ang taong marunong mag-priority ay natatapos ng tama ang isang gawain. Spiritual first. Alam po ninyo, ang isang Kristiyano ay dapat nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya pero hindi mo pinapahalagahan ang mga bagay na pang-spiritual, maaari kang magsiyasa. Maaring hindi mo pa tunay na tinanggap ang ating Panginoon. Maaring hindi mo pa siya tunay na nakilala. Ang banal na pagkatakot sa Diyos, yung tinatawag na divine fear. Ang takot sa Panginoon ay nangangahulugang may respeto sa kanyang kabanalan, igalang siya bilang Diyos at dakilang makapangyarihan. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagtutulak sa atin upang unahin po natin ang mga bagay na spiritual.
ito ang nagtutulak sa atin upang isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Halimbawa, nang ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israel sa bundok ng Sinai, sa pamamagitan ng kulog at kidlat na may makapal na ulap sa bundok at isang makapal na tunog na trompeta, silang lahat po ay nagkaroon at nanginig sa takot. Kung naalala po ninyo, bago ibigay ang 10 utos kay Moises, ang sabi ni Yahweh, Moises, bumaba ka. Sabihin mo sa bayang Israel, bababa ako sa 3 araw. Sabi mo, ang sabi ni Yahweh, magpakabanal kayo. Wala mo nang makikipagtalik sa 3 araw. Kahit ang mga pare, pwedeng lumapit, basta pabanalin nila ang kanilang sarili. Laban nila ang kanilang mga suotin. Kaya alam po ninyo, etong senaryo na ito, ang nakapagbigay ng banal na pagkatakot sa bansang Israel. Nung nakita po nila sa pamamagitan ng kulog at kidlat na may makapal na ulap sa bundok at isang makapal na tunog ng trompeta, silang lahat po ay nanginig sa takot. Nagkaroon silang divine fear. Nagkaroon silang banal na takot sa Diyos sapagkat nakita nila ganoon kakapangyarihan at kadakila ang ating Diyos. Kaya alam po ninyo, sa atin, kailangan ito rin. Ang pagkatakot po sa Diyos ay itong magtutulak po sa atin na unahin po natin ang mga bagay na espiritual. At unahin din natin at isuko ang buhay natin para sa Panginoon. Ang banal na pagsamba. Ang pagsamba po ay bagay na ipinagkasundo natin sa Diyos upang mapasalamatan natin siya sa kabutihang ginawa niya sa bawat isa sa atin at magkaroon tayong banal na pagkatakot sa Kanya. Ulitin ko, ang pagsamba ay bagay na ipinagkasundo natin sa Diyos upang mapasalamatan natin siya. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumughaw. Kaya nung panahon po na yon ng mga Israelita, nagkaroon silang banal na pagkatakot sa Diyos. Sabi niya, ikaw na ang kumuusap, Moises, natatakot kami. At alam niyo po, sa Hebreo, nabanggit din po yan. Even si Moises ay nanginig din sa takot nung panahon na iyon. Kaya alam po ninyo, dito mas nabuo ang pagkatakot nila sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay isang apoy na namumughaw. Kaya importante po sa atin na magkaroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos para lalo nating maisuko ang ating buhay sa Kanya. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay bunga ng kaalaman at aplikasyon sa mga mananampalataya. Sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Hanggat hindi po natin naunawaan kung sino ang Diyos at magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. Sapagkat ang tunay na karunungan ay bunga ng pagkaunawa kung sino ang Diyos na Siya ay banal at makatarungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa Diyos. Ang biblikal na pagkatakot sa Diyos ay ang pangunawa kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Halimbawa, kaya pala minsan walang blessing dahil sa kasalanan. Ang biblikal na pagrespeto sa Diyos ay pagpapasakop natin sa Kanyang kalooban. Ang pagpapasakop ay pagpapakita ng respeto. Kaya sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 11 and 12, my son, do not reject the Lord's discipline, and do not despise His correction, because the Lord corrects the person He loves, just as a father corrects the son He delights in. Ulitin ko po sa Tagalog, Kawikaan chapter 3 verse 11 and 12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinusuway ng magulang. Kung bakit dinidisiplina tayo ng Diyos,
kasi mahal tayo ng Diyos. Revelation chapter 3 verse 19, I correct and discipline those whom I love. So be serious and repent. Itinutuwid ng Diyos upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Serious. Kailangan seryosohin po natin ang pagdidisiplina ng Diyos. Repent. Kailangan pagsisiyan po natin ang ating mga kasalanan. In the fear of the Lord, one has strong confidence, and it will be refuge for his children. At bilang anak, ang pagkatakot at pagdidisiplina ng mga magulang ang siyang pumipigil sa atin upang gumawa ng hindi ayon sa kanilang kagustuhan. Sa madaling salita, takot tayo madisiplina. Kaya ulitin ko po, kailangan po nating matakot sa Diyos na mayroong paggalang. Meron tayong tinatawag na right choices sa paglilingkod sa Panginoon. Today's decisions are tomorrow's realities. And life today is a result of collection made yesterday. Bakit ka malago ngayon sa iyong buhay spiritual? Kasi yun yung tamang pagpili mo nung nakaraan. Bakit hanggang ngayon naglilingkod ka sa Panginoon? Dahil yun yung tama pagpili mo nung nakaraan. Bakit ka nanghihina ngayon? Dahil mas pinili mong manghina nung nakaraan. Kaya sa panahon ngayon, sa mga nakikinig po mga kapatid, kung pipiliin po ninyong lumakas ang inyong pananampalataya, tumatag, at pipiliin po ninyong maglingkod sa Panginoon ngayong araw na ito, alam po ninyo ang reality, asahan po ninyo ay matatag kayo. Right choices produce good outcome. A good decisions will result in a good or best outcome. Kung tama ang pagpili mo ngayon, magiging tama ang buhay mo sa hinaharap. Kung tama ang pagpili mo noon, tama ang buhay mo ngayon. Wrong choices produce bad outcome. Kung pinili po maglingkod noon, hanggang ngayon ay naglilingkod ka. Hindi ka sana nawala ng mahabang panahon. Kung pinili mong tumibay noon sa pananampalataya, di sana mas matibay ka ngayon sa pananampalataya. Kung nag-asawa ka lang ng Kristiyano noon, di ka sana nahihirapan na manghina ng mahabang panahon. Alam naman natin, may mga mananampalatayang nabigo minsan sa kanilang buhay love life. Nakapag-asawa po sila ng hindi mananampalataya at talaga naman halos naging dilubyo ang kanilang buhay. Ambes na mahatak nilang kanilang asawa, pamilya, sila po ang nahatak ng kanilang asawa. Wrong decision, merong big impact sa kanyang buhay spiritual. Kailangan maging maingat sa desisyon. Sa isang desisyon, pwedeng magbago ang takbo ng buhay po natin. Naalala ko po sa Facebook, nagkagit-gitan po ang isang sasakyan o dalawa. Isang motorista at isa pong sasakyan. Dahil ang motorista po ay nagitgit at muntik ng makuha ng sasakyan. Ang ginawa niya, kinuusap niyang driver na mainit ang kanyang ulo. Hindi man lang siya nagpaliwanagan. Alam po ninyo, pagkatok niya po doon sa windshield, kagad binaril po siya. Kaya alam po ninyo, importante po ang desisyon. Kaya lagi po tayo maging maingat kung paano po tayo magdesisyon. Pero hindi pa uli ang lahat para itama ang maling desisyon natin noon. At hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Kung nagkamali po tayo noon, 10 years ago, 5 years ago, hindi na po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang ngayon. Past is past. Kung meron man nakaraan, yun po ay nakaraan. The past is dead. Hindi na po natin mababago ang nakaraan. 5 years, 10 years, 20 years. Ang gusto ng Diyos ay gamitin niya ang buhay po natin. 5 years, 10 years, 20 years from now. Amen. Regrets is focusing on the mistakes.
kailan tayo makakapag-move forward? Kung lagi ka nakatingin sa likod, move on. We cannot live outside the will of God. Kasi kung lalagpas tayo sa kalooban ng Diyos, pabagsak tayo. Tanong, kaya po ba nating mabuhay nang wala sa Panginoon? Kayo po makakalam yan, mga kapatid. Contentment. Contentment is an attitude that says, I will be satisfied with what God has given me. A satisfied life is better than a successful life. Because our success is measured by others. But our satisfaction is measured by our own soul, mind, and heart. Kaya ang true success is a sense of satisfaction. Ang contentment mismo sa kaloob-looban mo, hindi dun sa nakikita ng tao. Sabi sa aklat ng unang Timoteo 6:7-8, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan tung tayo man ay may kinakain at may isinus. Bilang isang hamon po para sa ating lahat, mga kapatid, awit 27 verse 4. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang pinakamasarap na commendation po sabihin ng Diyos sa bawat naglilingkod sa kanyang mga anak, well done, my good and faithful servant. At bilang isang action point po para po sa ating lahat, dapat bilang isang Kristiyano, pahalagaan po natin ang para sa Panginoon kesa sa ating mga sarili. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.